Hindi gumagana ang shooting ni Dylan Harper sa Game 3 ng NBA Finals. Pero bakit siya pa rin ang isa sa pinaka-importanteng player sa floor? Kadalasan kasi kapag malamig ang kamay ng isang rookie sa ganito kalaking entablado, madali silang mawala sa rotation. Pero si Harper, gumawa ng paraan para baguhin ang takbo ng laro gamit ang functional athleticism at elite rebounding. Tingnan natin to. Kahit naghihirap siya sa kanyang shooting splits, binawi niya ito sa glass. Gumana ang kanyang vertical gravity at positioning para makakuha ng second chance opportunities. Hindi lang siya basta tumatalon. Pinapakita niya ang kanyang high basketball IQ na nag-a-anticipate ng long rebounds at pag-box out sa mas veteranong defenders. Pero ang pinaka-crucial na ambag ni Harper sa larong ito ay ang kanyang point of attack defense. Tingnan nyo ang sequence na to labang kay Jalen Brunson. Isa sa pinaka-elite pagdating sa deceleration at pump fake sa buong liga. Normal sa mga rookie ang mapeke o tumalon agad kapag hinarap ang sikat na pivot and pump fake ni Brunson. Pero si Harper nanatiling grounded. Kumbaga defensive maturity sa pinakamataas na antas. Hindi rin naman nakakapagtaka kung bakit may mga paghahambing din kay Magic Johnson noong 1980 Finals. Hindi natin sinasabing si Magic na nga siya, pero ang pagkakatulad nila ay ang kakayahang mag-adapt tulad ng ginawa ni Magic noong rookie year niya. Si Harper ay nagsisilbing transition connector ngayon. Pagka-grab niya ng rebound, siya mismo ang nagdadala ng bola para i-push ang pace na nagbibigay ng matinding playmaking leverage para sa kupunan niya. Tinapos niya ang gabi na may 13 points, 9 rebounds at 4 assists. Isang stat line na nagpapatunay na hindi mo kailangan maging top scorer para kontrolin ang laro sa finals.